Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jigo, isang IT specialist. Karamihan ng mga napakinggan kong storya dito sa channel mo ay nagpaalala sa akin ng aking kakaibang karanasan nung ako'y nasa kolehiyo pa lamang. 18 taong gulang ako noon nang maghiwalay ang mga magulang ko. Masakit tanggapin lalo na noon pero talagang nakaapekto ng malaki ang pag-aaway ng mga magulang ko sa pag-aaral ko. Nahirapan akong mag-focus at mag-concentrate noon sa pag-aaral ko dahil hindi ko alam kung kaninong bahay ba ako uuwi at titira bilang pinag-aagawan ako ng aking mga magulang. Gusto ng nanay ko sa orihinal na bahay namin ako umuwi sa Quezon. Ang gusto naman ng tatay ko sa bagong bili niyang bahay sa Fairview. Wala akong pinili sa kanilang dalawa para malaman nila na hindi ako pumapayag sa desisyon nilang maghiwalay noon. Mahirap magkaroon ng broken family. Alam nating lahat yan. At kahit sa kwento kong kababalaghan ngayon, mapapatunayan ko sa inyong lahat na ang sirang tahanan ay walang ibang may idudulot sa mga miyembro ng isang pamilya, kundi galit, pagkamuhi, at kadalasan, paghihiganti. Sa inis ko sa mga magulang ko, nakitira ako sa bahay ng lola ng barkada ko. At doon ko na napabayaan ng bahagya ang pag-aaral ko. Ito kasing si Makoy, nagyaya nga sa bahay niya, hindi para tulungan ako sa pag-aaral ko kundi para impluwensyahan ako ng mga bisyo niya. Natuto akong manigarilyo at uminom. Ang resulta, bumagsak ako sa mga major subjects ko. Isa na dito yung humanities na dati kong paboritong subject. Bumagsak ako sa humanities dahil kung hindi ako laging late sa klase ng aking professor, absent ako madalas. Pero salamat sa professor ko na ito dahil nang pinakiusapan ko siya na bigyan ako ng pagkakataon na makapasa, umuo siya noon. Huling chapter sa textbook namin noon ang tungkol sa Philippine mythology at folklore. Nang kausapin niya ako sa classroom, tinitigan niya muna ako sa mga mata bago ibinigay ang topic ng research paper na kailangan kong pag-aralan, patunayan at idepensa sa kanya. Ito ay tungkol sa mga aswang. Bali yung research na ito ay katanungan kung totoo ba ang mga aswang, kung ito ba ay katotohanan o sadyang katang-isip lang. Sa totoo lang, madali lang sa akin ang research paper na pinapagawa niya nung una kaming mag-usap pero nang makauwi na ako sa bahay, bigla akong kinabahan. Hindi ordinaryong teacher yung professor ko at alam kong malalaman niya kung kinopya ko lang sa libro o pinauso ko lang ang mga isusulat ko sa research paper na yon. Kailangan niya umano ng matinding patunay sa isasagot ko sa tanong. At kapag hindi ako nakapagbigay ng matinding pruweba, hindi niya ako maipapasa sa klase niya. Nag-isip ako mabuti. Kinausap ako ni Makoy. Sinabihan niya ako na huwag ko raw baliwalain yung second chance ko kay Prof. Dahil bihira lamang umano itong magbigay ng pangalawang pagkakataon na makabawi. Naging guro din kasi ni Makoy si Prof. Michael noon. Kaso palagi siyang bagsak kahit na 2 beses na siyang umulit sa pagkuha sa subject na yon. Pinayuhan ako ni Makoy na mag-interview ng mga taong nakaranas ng pag-atake ng aswang. At kung kaya ko umano, mag-interview raw talaga ako ng totoong aswang. Meron daw siyang alam na kutan ng aswang na napanood niya sa isang dokumentaryo sa eskwelahan. Maraming mga paranormal experts at aswang hunters na rin umano ang palagi ang nagpupunta sa malayong probinsyang tinutukoy ni Makoy pero bigo silang makasalamuha ng totoong aswang. Pero nang magsimula akong mag-research sa library namin,
Hindi pa uso ang Google at cellphone at internet noon. Nabasa at natuklasan ko na marami palang uri ng aswang. Doon na nagsimula ang misyon ko papunta sa, sabihin na lamang natin na medyo kababalagan na nadiskubre ko sa pinakaliblib na sityo sa isang probinsya sa Pilipinas. Itago na lamang natin ang pagkakakilanlan sa tunay na pangalan ng probinsya na ito para mabigyan na rin ng respeto ang buong lugar na ito. Dalang recording tape, blank cassette tapes, kamera na ginagamitan ng film, Walkman, notebook at konting damit at sapatos. Naganap ako ng pwedeng tirahan sa probinsyang pinuntahan ko. Nagtanong-tanong ako kaagad paglatag ng mga gamit ko sa lugar at lumabas kaagad ako para magsimula sa pag-i-interview ng mga tao. Nagandaan talaga ako sa tanawin noon kaya kumuha agad ako ng litrato sa labas ng kung saan ako tumuloy noon. Abala ako sa pagkuha ng litrato nang biglang may mabilis na nagdaang binatang tricycle driver sa kalye. Hindi ko sinadyang nakunan ko siya ng litrato noon. Pumarada na siya sakay ng tricycle niya sa harapan ko. Bali napansin ko na siya nang lumabas ako sa kung saan ako tumuloy noon. Panay kasi ang tingin niya sa akin habang nag-iisip ako kung saan ako pupunta. Pagkatapos ng mahigit 7 minutong pakikipagtinginan sa kanya, nilapitan ko na siya para tanungin noon. May kilala ka bang aswang dito sa probinsya niyo? Inosente kong tanong. Pinagtawanan ako ng malakas ng lalaking tricycle driver na nakilala ko sa pangalang Atong. Matangkad na lalaki. Mahaba ang buhok na abot hanggang balikat. May konting balbas sa baba at moreno ang balat. Putok ang mga braso nito sa mga muscle niya. Halatang batak sa trabaho. Una, nagdalawang isip akong lapitan siya pero walang mangyayari sa akin kung hindi ko titibayan ang sikmura ko sa pagtatanong sa mga tao. Nagpakilala ako sa kanya at bigla niya akong pinasakay sa tricycle niya. Halika Jigo, may pupuntahan tayo, sabi ni Atong noon. Dinala ako ni Atong sa isang matarik na lugar na akala ko'y bundok na pero nagkamali ako. Pagdating namin sa itaas, isa pala itong talampas. Talampas na puno ng mga kakaibang tao. Mistulang luma ang lahat ng mga pinagtagpi-tagping bahay sa napuntahan kong lugar. Kulay sepia ang tingin ko sa paligid nun. Siksikan ng mga bahay na para akong nasa squatters area. Bawat bahay may mga sariwang karne na nakasabit sa harapan. Nilalangaw ang mga karning nakita ko. Hindi na sariwa ang mga ito. Hindi ko alam kung binababad talaga sa araw o sadyang pinapakain nila sa mga insekto ang mga nakita kong karne na kakaibang tekstura at amoy. Amoy bulok na laman. Pinaghalo ang palengke sa mga maliit na bahay tulugan. Puno man ng langaw ang nangangalingasaw na lugar at napakaraming naglipa ng malalaking daga sa ilalim ng tirik na araw. Umarte ako na hindi ako nandiri sa lugar kahit na ang totoo. Sukang-suka ako noon. Atong, anong lugar to? Nandito ka na. Sa kuta. Bigla akong niyaya ni Atong papasok sa isang iskinitang makipot. Pupunta umano kami sa bahay ni Tanda. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod kay Atong. Tanda? Sino kaya yung tanda na yon? Tanong ko sa sarili ko. Pasikot-sikot ang daanan papasok sa bahay ni Tanda. Mabilis maglakad si Atong kaya nahirapan akong tandaan ang ruta papasok sa kuta ng sinasabi niyang aswang. Kinabahan na ako ng mga oras na narinig ko ang salitang aswang. Pero hindi ako nagpahalatang ninenervyos noon.
Isang matangkad na lalaki na may malapad na pangangatawan ang nakita ko mula sa loob ng isang madilim na bahay na mukhang pugad ng ibon. Mukhang pugad ang bahay niya dahil maraming nakakalat na dayami sa loob. Mistulang sabsaban. Nang mailawan ang mukha nito, napaatras ako sa takot. Banat na banat ang namumutla nitong mukha. Wala itong guhit sa nguso. Malamlam ang napakalaki nitong mga mata na puno ng kulay pulang ugat. Nangingitim ang mga labi niya na pilit na tinatakpan ang naninilaw nitong matatalas na ngipin. Hindi mo maikakaila. Sa itsura pa lang, isa siyang aswang. Ako si Tanda. Ikaw, binata, sino ka? Anong may paglilingkod ko sa'yo? Tanong ng lalaki sa akin noon. Ako po si Jigo. Meron po akong research paper na kailangang ipasa sa loob ng 2 linggo eh. Pwede ko ba kayong ma-interview? Anong gusto mong malaman? Pinaupo niya ako sa isang bangko sa labas ng bahay niya. Nilabas ko ang tape recorder at ang camera ko. Pinindot ko yung record button bago ko kinuha ang notebook ko kung saan ako magsusulat ng makukuha ko mula sa kakapanayamin ko nun. Tanda, totoo po ba na may mga nabubuhay na aswang dito sa probinsya, no? Aswang? Bigla siyang hindi napakali sa kinalalagyan niya, Sir Seth. Pinilit ko uling magsalita kahit na kabadong-kabado na ako ron. Opo, mga aswang, mga halimaw, mga nagpapanggap na tao sa umaga pero mga halimaw sa gabi. Mga masasamang nilalang, makain ng tao. Sabi ko, ganyan ba kababa ang pagkakakilanlan mo sa mga aswang? Patawad po pero yun kasi yung pagsasalarawan ng mga normal na tao sa mga aswang eh. Tulad ng mga lolo ko. Galit na galit yung lolo ko sa mga aswang na tumangay sa bangkay ng lola ko. Nakalibing na kasi yung lola ko nun eh. Nagawa pa raw pagka-interesa ng mga aswang. Biglang sumabat si Atong nun. Hindi lahat ng mga aswang kumakain ng bangkay. Mga balbal lamang ganon. Ano naman yung balbal? Tanong ko kay Atong habang itinatapat ko ang recorder ko sa bibig niya. Isang uri ng aswang na bangkay lang ang binibiktima at hindi ang mga buhay na tulad mo. Pero walang balbal dito sa kuta na ito. Atong, bakit mo dinalang nilalang na ito dito? Galit na tanong ni Tanda. Biglang pumihit sa Tanda sa direksyon ko at malakas niya akong sinabihan ng Walang mga aswang dito sa probinsya namin. Sabay talikod sa amin ni Atong. Pumasok sa loob ng kakaibang bahay niya si Tanda. Habang kinakaladkad ako ni Atong pababa sa isang iskinita na kulay pula ang lupa. Kakaiba ang mga nadadaanan kong bahay noon. Gawa sa bato. Walang mga bubong ang mga ito. May mga nakasabit na bungo ng hayop sa bawat bahay. Para siyang dating palengke na inabandona ng panahon. Atong, nagalit ba si Tanda sa akin? Hindi ako sinagot ni Atong. Bagkos ay lalo akong hinila nito sa pagbaba sa matarik na daanan na lupa. Atong, saan ba tayo pupunta? Bakit tayo pababa ng pababa? Dito ang daanan papuntang pugad. Sambit niya. Biglang dumilim ang langit. Sinyales na mukhang babagsak ang malakas na ulan. Pero imbis na ulan ang bumagsak sa lupa, napuno ng itim na ulap ang paligid ko noon. Noon lang ako nakakita ng alapaap na madilim na
Tila ba yumayakap sa balat ko. Nang makarating kami ni Atong sa pinakailalim ay para akong nahilo sa nadatnan ko. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nasa itaas ng bangin. Nasa itaas na ako ng isang bagong talampas na puno ng mga malalapad na bato. Para itong sagradong lugar. Puro malalapad na bato ang nakapalibot sa malaarina na lugar na yon. Sa malalapad na batong ito ay may mga taong nakakumot ng maruming tela. Humahagulgol. Ngumangaw-ngaw sa sama ng loob at pamimighati ang bawat isa. Nakakabinging iyakan. May isang tumatangis na matandang babae na sumisigaw. Bakit umano pinaslang ang asawa niya ng ganun na lamang? Napatingin ako sa iniiyakan ng babae. Hindi ko alam kung tao o hayop ito. Nakakatakot ang itsura ng nilalang. Malaki ang bibig nito. Luwa ang mga mata. May mga kawayang nakatarak sa dibdib niya. Palihim kong kinunan ng litrato ang bangkay. Nagulat na lamang ako nang bigla akong lapitan ni Tanda. Kakaiba na ang itsura nito. Mukha na itong matandang hukluban na may papatubong mga pangil. Nakikita at naririnig mo ba sila, Jigo? Tulad ng mga tao, may damdamin din ng mga aswang na pwedeng mabasag at masaktan. Nawawasak din ang dibdib namin sa oras na may pumanaw sa mahal namin sa buhay. Nawawasak ang aming pamilya dahil sa mga tao. Nangilabot ako sa pag-amin ni Tanda. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sinabi niyang yon. Isang lolang dumurugo ang mga mata sa kakaiyak ang umagaw sa pansin ko. Apo, hindi ka nila dapat sinunog ng ganito. Isa ka lamang paslit. Isa kang batang paslit. Bakit nila sinunog ang isang paslit na tulad mo? Sambit ng lola. Kukunan ko sana ng litrato ang matanda pero pinigilan na ko ni Atong. Irespeto ko na lamang umano ang bangkay. Tinanong ko sa kanila kung bakit nila sinunog ang bata. Dahil isa siyang aswang. Apo ng isang aswang. Sagot ni Tanda. Biglang nabahag ang buntot ko. Nagkakaamin na noong mga oras na yon. Natakot ako at natuwa dahil hindi sayang ang pagdayo ko sa probinsyang yon. May sagot at pruweba kaagad ang research paper ko. Pwede na akong umuwi. Pero sa lihim kong kasiyahan sa loob ko, biglang nagbabala si Tanda. Masahol pa dyan ang sasapitin ng mga aswang kapag isinulat mo sa papel ang katotohanan. Wika niya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinanong ko siya kung anong uri ng nilalang siya at ang mga tao sa kuta na yon. Totoo ang mga tulad namin. Isa akong aswang. Isa sa pinakamakapangyarihan sa lahat ng aswang. Kaya kong magpalit ng anyo sa anumang oras. Kaya kong pumatay at kumain ng laman ng tao. Buhay man o patay. Kung ganon, totoo ngang may nabubuhay pang aswang dito sa probinsya nyo? Totoo. Pero hindi ko papayagan na ikalat mo ang katotohanan ito. Kung gusto mong dumami pa ang mapapaslang na aswang ng mga tao, ikalat mong sinabi ko. Pero sa tingin mo ba, hahayaan naming pamilya ng mga aswang na ikalat mong natuklasan mo dito? Nakangisi si Tanda nun. Nahintakutan ako sa sinabing yun ng matanda. Napaatras ako
Lalo na nang magtinginan sa akin ang mga akala kong tao na naroroon sa may talampas. Isa pala silang malaking angkan ng aswang. Isang buong pamilya na kulang-kulang na sa pagkakataon na yon dahil sa pagpaslang ng mga tao sa kanila. Sabay-sabay silang suminghot na parang aso. Tila ba alam nilang hindi naman talaga ako taga doon sa probinsya na yon at sinadya kong dalhin doon ni Atong sa kung anumang gagawin nila sa akin. Nagsipag-upuan sila sa lapag na parang mga tigre. Hindi normal ang galaw nila. Nagmistula silang mga hayok sa laman ng mga hayop. Pero imbis na matakot, umiral ang pagiging ganid ko sa impormasyon. Kinuha ko ang kamera ko at mabilis ko silang kinunan ng litrato. Nagwala ang mga ito. Umalulong na parang mga galit na mga halimaw. Natakot ako. Agad kong niyaya si Atong. Kinaladkad niya ako at inilabas mula sa kuta na yon. Mabilis kaming lumusot ni Atong sa isang madilim na butas. Para itong lagusan na puno ng baging ng puno. Malumot ang daanan dahil may umaagos na tubig sa paligid nun. Tinakbo ko ang lagusan na yon at laking gulat ko nang makita ang tricycle ni Atong na nakaparada na sa dulo. Mabilis kaming sumakay ni Atong sa tricycle niya. Pinaharurot niya ito ng sobrang bilis. Pabalik sa kung saan ako naglalagi. Nang umalis na ako sa lugar na yon ay mabilis akong tinulungan ni Atong na isakay ang mga gamit ko sa tricycle niya. Agad kaming tumungo papunta sa pantalan. Pagdating doon, sinigurado ko talagang nakaimpake sa loob ng maleta ko ang lahat ng dala kong kung anumang gamit sa kuta ng mga aswang. Tinitigan ako ni Atong at hinawakan sa braso bago ako pumasok sa may barko. Sana, huwag mo nang ikalat yung mga impormasyon na nakalap mo. Hindi ako nakakibo. Hindi ko alam kung paiiralin ko ang sarili kong desisyon na ipasa ang research paper ko at magbumida sa klase namin dala ang karanasan ko o poprotektahan ko ang natitirang angka nila tanda sa pamamagitan ng pagtahimik at pagtatago ng karanasan ko na yon. Hindi ako nangako na hindi ko ipapasa ang research paper ko pero binigyan ko siya ng pera. Nagpasalamat ako kay Atong para sa malaking tulong niya sa akin noon. Mabait si Atong at hanggang ngayon hinahanap ko pa rin siya sa social media para makibalita sa kanya. Wala kasing cellphone at internet connection ang lahat ng tao. Ilang dekada nang nakalipas. Alam nating lahat yan. Kaya nawalan din ako ng koneksyon kay Atong. Mabilis kong kinuha ang maleta ko at tumakbo papasok sa pantalan. Salamat at hindi matagal ang paghihintay ko para makabalik sa bahay ng kaibigan kong si Makoy. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ako kinakabahan nung sumakay at umupo na ako sa upuan ko. Nanginginig ako nang sumakay ako noon, pabalik sa Manila. Pagdating ko sa bahay ng lola ni Makoy, nakakandado ang gate. Nagtanong ako sa kapitbahay kung nasaan sila Makoy. Hindi raw alam ng mga kasambahay na natanungan ko noon. Matagal na umanong hindi nabubuksan ang gate na yon. Napaisip naman ako sa nangyari. Dumiretso ako sa bahay ng nanay ko nung mismong araw na makabalik ako sa Maynila. Agad kong pinadevelop ang negatibo ng kamera ko. Laking gulat ko nang makita kong hindi rumihistro ang mga aswang na kinunan ko sa talampas na yon. Naroroon ang buong litrato ng talampas pero wala ni isang tao ang nakunan ko.
Kinilabutan din ako nang makita ko ang litrato ni Atong sa labas ng tinitirahan ko. Hindi rin rumihistro ang imahe niya. Nakunan ng ibang mga tao sa paligid. Maliban sa kanya, wala si Atong sa litrato. Nang ibig bang sabihin nito, isa rin si Atong sa kanila. Sinimulan ko ang paggawa ng research paper ko. Konti na lang ang natitirang araw para tapusin ko yung mga papel ko kaya halos dinaig ko pa ang naglamay sa patay sa pagpupuyat nun. Matapos lang ang pinapagawa sa akin ni Prof. Pinangatawanan ko na may mga nabubuhay ng aswang sa probinsya. Natunay na may mga nakatirang ganitong nilalang sa liblib na sityo na pinuntahan ko sa madawag na talampas ng sikat na probinsyang yon. Pero nang maipasa ko ng research paper kay Prof, ipinatawag niya ako sa faculty room. Casual niya akong tinanong habang tumatawa-tawa pa. Totoo bang may aswang kang nakasama sa probinsya? Yes, Prof. Ito yung mga litrato. Kinunan ko sila pero mabilis akong pinatahimik ni Prof nun. Good job, Jigo. Sige, pasado ka na sa humanities class ko. Napasigaw ako ng malakas sa tuwa nun. Halos mayakap ko ang medyo chubby kong guro. Pero bigla siyang nagsalita. Pero walang aswang sa Pilipinas. Lahat, katang-isip lang. Matagal ko siyang tinitigan bago niya ako iniwang nakatulala sa koridor ng eskwelahan. At ang lahat ng naging pawang karanasan ko na lamang na dapat ko na nga bang patunayang totoo o itatago ko na lang na parang sikreto. Pero makalipas ang ilang dekada, 3 dekada, naririto ako upang ibahagi sa mga listener mo ang naging karanasan ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat mga kagilaw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga bago tsaka nag-renew ng kanila membership, thank you po sa bago, John Ryan Perez. Maraming salamat sa pag-join. Sa mga gusto mag-join, click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Okay? Happy 2nd month, Andrea Banalan. Happy 11th, Mafe 23. Happy 17th, Alice Danoy. Happy 18th, Amado Obana. Happy 20th, Mabel JL. Happy 22nd, Mary Grace Rosales. Happy 27th, Miss Jade Christine. And happy 29th, Esel Bautista. Sa mga nag-message, shoutout kay Araujo Pao. Sir, lagi akong nakikinig sa mga kwento mo habang nag-work. Nakakawala ng stress na pag sobrang dami ng gagawin sa office. Sinabangan ko lagi yung mga kwentong kababalaghan from Marky Borge. Or Borja, Marky Borja. Sir, pa-shoutout taga Uyaw, Bagumbayan, Rojas Oriental, Mindoro, Family Marciano from Angel Marciano Perez. Sir, pa-shoutout po sa asawa ko na si Harian Odon na napakagwapo. Pakikinig po sa mga story nyo ang isa sa bonding namin. Marami na rin kaming natutunan bukod sa katatakutan. Miss na miss ka na namin ni Abu Jing. I love you, D. Thank you, Sir Seth. More stories to come from Jody Menor. Sir, sa October 11, happy birthday today. Makayla Ariel, anak po ni Ma'am Chris Makalintal Fernandez. Happy birthday. More birthdays to come. Happy birthday. Ay mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas ulit.